So hi guys, good morning and welcome back to our channel, Brian and Jen Vlog. So for today's video guys, mag-answer questions lang ako regarding sa video na in-upload ko last month about my experience sa aking visa interview doon sa Manila Embassy. So may tatlong questions doon guys, doon sa aking video na nagtanong sila. Ito ang tanong nila guys. So, question number 1, sabi niya, sis, ilang months bago kayo na-approve sa USCIS at ilang buwan naka-receive kayo ng NBC sa Manila, NBC Manila. So, nag-file kami sis March 2022. Tapos, pagka April 2023, na RFE kami. Tapos, pagka May, na-send namin yung request evidence. Pagka June 24, na-approve kami. Tapos, umabot talaga siya ng siguro 14 or 15 months. So, sobrang tagal talaga kasi na RFE kami. Pero pag wala kaming RFE, siguro na-approve agad kami nung April. Pero ayun na nga, na RFE kami. Tapos, yung NBC, nakuha namin pagka September. Pero lagi kami nag-send inquiry. Siguro mga 5 times kami nag-send inquiry sa aming NBC. So pagka September 1st week sis, nakuha namin yung NBC. Tapos pagka September 26, nakapag-medical na ako. So ayun, umabot talaga siya ng more than year. No? Siguro mga 15 or 14, sobra pa ata pag bilangin hanggang nakaano ko dito sis, nakapunta. Pero okay lang yun, worth it naman ang lahat. Pero ngayon, bumalik na talaga sa normal ang process. Last month nga, may nakita ako na 3 months lang sila na approve agad. Pero hindi yun sa Manila Embassy, sa ibang embassy yun. Kasi alam naman natin sa Manila, ang daming mga applicants. So, hindi talaga yun mangyayari. Siguro mga 5 to 6. Depende na lang kung magpa-expedite kayo na may reason, lalo na sa mga military, mga petitioner, pwede yun sila makapag-expedite. So, ayun, proceed na tayo sa questions number 2. Sabi niya, hello ma'am, paano kapag DUI one time? So, may answer sis, kahit one time pa yun sis, yung DUI niya, kailangan talaga mag-provide pa rin kayo ng courthouse record galing sa courthouse na naka-certified kasi sa during interview hanapan talaga yun. Pero hindi naman yun siya serious case, pero just in case hanapan, so may ipakita ka. So ayun lang yung DUI, if I'm not mistaken, driving under influence, yun yung lasing na nagda-drive. So ayan. And last question, sabi niya, ma'am, ask ko lang sa medical mo ba may nakasabayan kang unvaccinated sa COVID-19? Wala akong nakasabayan sis in my, sa aking medical before. Kasi pag once andun ka na sa loob sa St. Luke's, sobrang busy mo na doon, tas kinakabahan ka pa. So siguro, wala akong, siguro yung kasi ang dami talaga doon magpa-medical. Pero wala akong nakausap na sis, na ganyan. Pero ito, yung cousin ko nagpa-medical last week and may kasama siyang friend niya na taga Davao. So, siguro, pinapayagan talaga siya sis. Wala siyang bakuna sa COVID pero pinapayagan siya. Siguro, dahil sa kanyang due to her medical situation. So, kailangan na mag-provide din ng certificate galing sa doktor na ganyan, bakit wala kang bakuna sa COVID. So, pinapayagan siya and then, silang dalawa ay nakapasa din sa, sa medical. So, ayun, sobrang happy ko. Siguro ngayon, hindi na siguro stricto kasi wala naman, parang hindi naman sila talaga nakapokus sa COVID na ngayon, no? So, kung meron kang mga medical issues so, kuha ka lang ng certificate galing sa doktor mo at ipakita mo yun sa St. Luke's. So, yun lang ang masasabi ko sis. So, ayun lang guys. Thank you sa inyong mga questions. I'm so happy and sana
makita nyo din yung tong video na to guys. Kasi sagot naman ako doon sa mga question nyo doon. Pero nagawa talaga ako ng video para din sa inyo talaga to guys. So, ayun lang. Sana may maitulong din ako sa video na ito. And don't forget to subscribe our channel, Brian and Jen Vlog. Bye guys!